Kung napapansin niyo po sa mga bagong driver's license ngayon ay hindi na po restriction code ang nakalagay. DL codes na po, at para saan nga ba ito? Yan ang alamin natin sa video na to. Welcome back sa channel ko, at sa video na to ay ipapaliwanag ko lang ng konti kung ano nga ba ang ibig sabihin ng mga DL codes ng ating mga lisensya. Dahil nai-upload ko na po kung paano kumuha ng SP, non-pro at professional driver's license na nasa description box lang po ang link. Aalamin naman natin kung ano lang ba ang pwede nating imaniho ayon sa mga DL codes na nakalagay sa ating mga lisensya. Pero bago yan ay mag-subscribe ka muna para sa iba pang mga video na i-upload ko. Kung hindi ka pa nakapag-renew ng lisensya at luma pa ang hawak mo ngayon, may makikita kang restriction code at may number sa baba. Ibig sabihin nitong 1 at 2 ay pwede kang magmaniho ng motor at sasakyan. Kung magre-renew ka na or yung mga bagong kukuha din ng mga driver's license ay may bagong format na ang LTO at ito yung makukuha mo. Ang dating restriction code ay ginawa ng DL codes at hindi lang po number ang nakalagay. Meron na ring letter. Ano ba ang purpose nitong DL codes? Ito po ay nagre-represent ng vehicle category na pwede nating imaniho. Kasi hindi naman pwede na dahil meron na tayong lisensya ay pwede na tayong magmaniho ng lahat ng uri ng sasakyan. Depende pa rin po yan sa mga DL codes na nakalagay sa ating mga lisensya. Ito po yung lahat ng DL codes na pwede nating ipalagay sa ating mga lisensya. Ipapaliwanag ko po ito isa-isa. Ito yung katumbas ng mga restriction code ng ating lumang lisensya. Unahin natin itong DL code A. Ang pwede mo lang imaniho ay motorcycle. Lahat ng uri ng motor pwede, kahit anong laki ng engine, basta motor na walang sidecar ay pwede. Sa DL code A1 naman tayo, lahat ng uri ng tricycle ay pwede mong imaniho, basta motor na may sidecar ay pwede sa DL code na ito. Sa DL code B naman tayo, passenger car na up to 5,000 kilograms gross vehicle weight and up to 8 seaters only, katulad ng mga halimbawa na nakikita ninyo. Sa DL code B1 naman tayo, passenger van or jeepney and up to 5,000 kilograms gross vehicle weight and 9 seaters or more, katulad nitong mga halimbawa. Sa DL code B2 naman, light commercial or mga goods na hindi lalagpas ng 3,500 kilograms na gross vehicle weight, tulad nitong mga halimbawa. Ang DL code C naman ay heavy commercial or goods na may 3,500 gross vehicle weight o higit pa, tulad ng mga halimbawa na to. Ang DL code D naman ay yung malalaking bus na pampasahero o pang tourist. Basta bus na may 5,000 kilograms gross vehicle weight o higit pa. Ang DL code BE at CE naman ay ang mga truck, trailers at iba pang articulated vehicles. Ang BE ay light articulated at ang CE naman ay heavy articulated. Yan po ang ibig sabihin ng mga DL codes ng ating mga lisensya. Bawat DL codes po ay may qualifications, requirements at proseso bago ilagay sa ating mga lisensya. Hindi pwedeng dahil napaandar mo lang ang truck at napatakbo ito ay pwede na kaagad magpalagay ng DL codes na BE at CE. Kailangan pa ito ng proper evaluation ng LTO. Ito pong pinakita ko ngayon ay likod po ito ng ating mga lisensya, kaya kung malito man kayo kung ano ang pwede niyong imaniho sa DL codes ng lisensya nyo ay tingnan nyo lang po ang likuran nito. Yan lamang po ang laman ng ating video ngayon at sana'y may natutunan kayo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko ay mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para updated sa mga informative video na i-upload ko. Kita-kits sa susunod na video mga lods.